once again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, hindi ko talaga alam, mga minamahal, kung ano yung magiging introduction ng vlog natin ngayon. Pero, umagang-umaga pa lang, mapapaputang ina ka talaga. Sorry sa term. Dito nga po kay Vice President Sara Duterte na ginagamit niya na naman ang Diyos sa kanyang katarantaduhan. Like parang siya ay si Jesus. 'Di ba? Na nakasulat na sa prophecy kung ako ay mai-impeach. Putang ina mo, Sara. May nalalaman ka pang ganyan. 'Di ba ikaw yung nagsabi noon? 'Di ba na if you can drag me to hell, I am the president. Gumanon ka pa, tapos ngayon gagamitin mo yung Diyos. Sino yung maniniwala sa inyo, Aber? Ano yung sabi ng ama mo? 'Di ba? Hindi siya naniniwala sa Diyos. Who's that stupid God? Ginanon niya pa yung Diyos, 'di ba? Sabi ni Digong. And beside, bukod pa dyan mga minamahal, ano yung sabi niya sa Diyos? Hindi siya naniniwala. 'Di ba? Bakit pag ginawa ang kasalanan? Bakit hindi niya daw mailigtas yung kanyang sarili? Tingnan ninyo, anak ng putya, mga minamahal. Ito yung pinakaayoko Hindi ko alam kung bakit may mga ibang relihiyon na sumusuporta dito kay Sara Duterte sa kanyang ginagawa na namang kabaliwan. Anyway, sige, panoodin natin. Ipinagpapasa Diyos na raw ni Vice President Sara Duterte ang pagpulong na impeachment proceedings laban sa kanya. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Marian, anong reaksyon ng mga kongresista sa pahayag ng bise? Julius, bumwelta nga yung ilang mga kongresista sa mga bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Partikular na yun sa ani ay unfair na madama yung kanyang mga pamilya dito nga sa gumugulong na impeachment. Git nila nakatutok sila sa mga ebidensyang katotohanan at pananagutan. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach Yeah, kaya nga yung ama mo nakakulong kasi nakasulat yan sa prophecy. 'Di ba? Ginagamit niyo yung Diyos 'Di ba? Nakasulat yan sa prophecy. Every people, everyone who mocks the God, 'di ba, merong kalalagyan. Katulad ni Digong nyo. Nilait niya ang Diyos, minura niya ang Diyos. Hindi siya naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Tingnan niyo, anong nangyari sa kanya ngayon. Nandyan sa The Hague, the Netherlands. At ikaw din, Sara Duterte. Ikaw na din mismo yung nagsabi na you want drag me to hell? Don't worry, I am the president. Ikaw na mismo yung nagsabi. Tapos ngayon, humihingi kayo na ipagdasal ka. Like, putang ina mo. Umagang-umaga, binabadtrip mo kung hayop ka. Continue tayo. yan ay sinulat na ng Diyos. Hindi man ako ma-impeach. See you tomorrow. Yan ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng gumugulong na articles of impeachment laban sa kanya. Diit pa niya, unfair o hindi tama na idamay ang kanyang pamilya na pawang mga private citizen daw. Bertarian ni namamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. These are the joint sal and the husband and wife. And then, hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas sa 6.7 billion, 4 point something billion. Actually, hindi kasalanan yon ng AMLAC, ng BIR. Hindi kasalanan nila yon. Ang may kasalanan dito sila Sara Duterte. Kasi hindi nila kayang ipaliwanag yung ganyang klaseng transaksyon. If mapapaliwanag nila yung ganyang klaseng transaksyon, then, di ba, mga minamahal, walang problema. Kaso, 16 na yung abogado mo, nagdagdag ka pa ng 2 plus ikaw na mayroong general weighted average na 80%. And then, hindi mo masagot yung mga katanungan sa'yo tungkol sa public transparency and public accountability. Yawa ka. Hayop ka. Bobo ka. Tanga ka. Gets ninyo, mga minamahal? Yun na inflows ng pera sa mga accounts nila. It's all about accountability. Yung mga naabuso sa kapangyarihan, mga kamag-anak din niya mula noon hanggang ngayon. Parang yung abuse of power at yung pandarahas talaga, tatak Duterte ito. Dito pamumulitika. Ang tawag dito, pananagutan. Isang bagay na hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ng kampo ni VP Sara Duterte.
Ngayong nadala na sa plenaryo ang articles of impeachment, ipinag-utos sa House Secretary General na ipamahagi ang kopya nito sa lahat ng kongresista, complainants at respondent na si VP Sara. Alinsunod na rin ito sa desisyon ng Korte Suprema na mabigyan ng sapat na panahon ang mga kongresista na pag-aralan ito, gayon din ang ebidensya bago ang nakatakdang botohan sa plenaryo. Inaasahang mangyayari ang botohan sa impeachment ni VP Sara sa May 11 sa Lunes. Saturday and Sunday to study the articles of impeachment and the evidence. For me, I submit that this 4 days is enough to comply with the reasonable period required in the Supreme Court decision. Sa kabila niyan, iginit ni National Unity Party o NUP Chairman at House Deputy Speaker Ronnie Puno na nasa 60% o higit 30 miyembro ng kanilang partido ang bobotong ma-impeach si VP Sara. Bagamat hindi pa naman ito final dahil nagpapatuloy pa rin daw ang konsultasyon ng ibang miyembro sa kanilang constituents. Today, Alam niyo, yung National Unity Party, meron silang 40 plus na member. And I know that they are playing what do you call this? They are playing. Alam niyo, the boat is sinking. Parang ganon. Pero I know, mga minamahal na alangan naman sabihin mo na yes, boboto kami ng impeach, eh dinabash ka. Kasi hindi mo pa nga nababasa yung article of impeachment. Nagagets ninyo? Hindi mo pa nga nababasa ang article of impeachment, meron ka ng boto. So, alam nga naman sabihin nila na, yeah, against kami kay Sara Duterte and we're gonna impeach her. Alam nga naman sabihin nila yon. Pero pwede nilang sabihin na hindi namin i-impeach si Sara kasi they need a sympathy. Diba? Ganyan ang utak ng mga politiko katuso. Hindi mo kailangan sambay ng isang politiko. Ang kailangan mo lumaro. Kasi sa politika, hot and cold yan. Kaaway mo nga ngayon, kakampi mo bukas. Gets ninyo? Pero I know na yung lakas CMD, diba na mayroong 70 members, boboto yan ng impeach kay Sara Duterte. Gets ninyo, mga minamahal? Ilan na lang yung kailangan natin boto? 51 na lang para mag 106. Konting push na lang, mga minamahal. Diba? I think the majority is in favor of sending this to the Senate. It depends again on what their consultations with their districts will say. Yung mga problema dyan, syempre, in Mindanao, nahirapan yung aming mga miyembro kasi when they ask around, everybody says no. In other areas, as you know, Alam niyo kung ano yung malala? Yung nandyan sa House of Representatives member ng mga taga Mindanao, bumoto kay Sara Duterte na mayroong probable cause. Kaya nga 55 out of 55. Mismo ang mga taga Mindanao sinusuka si Sara Duterte. Gets ninyo, mga minamahal? yes, I think this is a very strong position about this matter and it continues to be there. Julius, sinama na nga sa calendar of business yung committee report tungkol doon sa impeachment ni VP Sara at sa Lunes nga na botohan nagkakasundo yung ilang mga mambabatas na posibleng umabot sa halos 200 na mga kongresista ang bobotong i-impeach si VP Sara. Yan muna ang latest dito sa... Diba? Halos aabot ng 200. Hindi pa nga pero may impeach na si Sara. Kaya nga mukhang kinakabahan ngayon ang Senado. Kaya nga gusto nilang i-convene, 'di ba? Pigilan etong si Sara Duterte na ma-impeach. Kaya nga gusto nilang magkaroon ng rego doon. Kasi 13 votes lang ang ating kailangan. 'Di ba? 13 votes lang ang kailangan para matanggal si Tito Soto. Gets ninyo, mga minamahal? 13 votes lang ang kailangan para matanggal si Soto. Which is, I think, yan po yung kanilang ginagawa ngayon. They are manipulating the Senate and also the Supreme Court. Kaya nga nagtataka ako, ba't parang ang bilis magkaroon ng, what do you call this? Ang bilis magkaroon ng desisyon ng Supreme Court when it comes kay Sara Duterte. Dahil ba sa utang na loob? Tanong lamang po. Anyway, mga minamahal, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.